The Office of the Ombudsman is holding its strategic and operational planning for 2026 to 2032. For the details, we have Mobile Journal Arles de los Santos reporting from Baguio City. Arles. Angela at Diego, dito nga tayo ngayon sa Baguio City kung saan nagpapatuloy ang strategic and operational planning ng Office of the Ombudsman. Ito ay para buuhin nga yung 7-year agenda ng Office of the Ombudsman para nga daw iayon yung mandato nito, yung itinatakda ng konstitusyon upang tugunan ang iba't ibang mga issue ng pamahalaan, kagaya na lamang ng pagpapanagot sa mga personalidad na nasasangkot sa iba't ibang mga issue at korupsyon sa bayan. Kasama na nga dyan sa mga nagsalita dito si Attorney Kirby Tibayan na sinabi na marami daw talaga na kinaharap na issue ang lipunan at kailangan talagang iangkop yung mga batas na umiiral dito. Meron daw mga gaps o mga pagkukulang o mga issue na dapat iresolba para nga matugunan at mas maayos na ma-handle yung mga issue natin ngayon, kagaya na lamang kung maaari daw na magkaroon ng Whistleblower Act dahil daw wala pang batas na nagtatakda na magbibigay ng proteksyon doon sa mga testigo at nais kumanta patungkol sa ilang mga issue o yung mga nasa likod ng mga pangyayari. Gayon din, may mga hurdle din daw o issue yung mga investigador natin at yung justice system natin mismo na magkaroon ng access nga doon sa bank secrecy law. Masyado daw mahigpit yung nakatakda at iniuutos ng batas kung saan daw kung maaari sana titignan kung maaari itong luwagan nang sa gayon ay mas mabilis ang gagawing investigasyon. Gayon din daw yung freedom of information. Sa ngayon daw kasi meron pa lamang order dito para doon sa mga executive departments na magbibigay ng impormasyon na kakailanganin ng publiko pero hindi nito sakop yung lehislatura at judikatura, kaya daw kung magkakaroon ng batas para dito mas magiging mabilis daw yung pagkuha ng mga record ng mga ahensya ng pamahalaan. Pero bukod pa dyan nakikita talaga nila Angela at Diego yung issue o yung hamon dito patungkol doon sa organized crime o yung mga sindikato daw na kung saan ilan ding mga malalaking personalidad yung nasasangkot dito o nasa likod ng mga ito at kung yung mga probability daw kagaya na lamang ng mga announcement o mga press conferences na sinasabi na sangkot daw itong personalidad na ito at gayon din yung personalidad na ito dahil daw organized crime ang mga ito mahirap daw na patunayan yung corroboration o yung mga tinatawag nito na alegasyon laban sa mga ito kaya daw kailangan talaga ng mga reforma at pagbabago para nga makasabay sa pangangailangan sa mga issue ng korupsyon sa ating bansa. Arles, nabanggit ba ang opinion ng Ombudsman regarding if sang-ayon sila naging ICI ay gawin isang constitutional body? Sa ngayon, Diego, wala pa tayong tugon na nakukuha mula kay Ombudsman Boying Rimulya. Inaasahan natin siya na darating dito at pagbibigay ng talumpati maya-maya lamang. Pero sa oras na ito, at least sa Senior Associate Justice Marvic Leonen ay nandito at nagbigay ng kanyang talumpati kung saan binigyang kilala niya rin naman yung mga issue na kinaharap ng hudikatura. May mga korupsyon din daw dito na kinaharap ang legislatura, ang hudikatura, kung saan nga may ilang mga hakbang silang iginagawa para nga siguraduhin na ma-resolve ito. Pero kabahagi din yan yung plano nga na electronic na yung mga communication and mga pagsasampa ng kaso and other things in between na maaari para daw mas maging it's for the purpose of easing the business nang sa gayon kasi may mga gastos din daw na kinakailangan para pagsasampa ng mga kaso. Nabanggit din ni Justice Leonen yung cyber warrant, kung matatandaan ninyo yung Ombudsman kasama sa mga nauna na nagsabi na kailangan ng cyber warrant para doon sa mga cellphone or digital devices na pag-aari ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero kung saan naman, sinabi ni Leonen na hindi daw kakailanganin ng cyber warrant doon sa mga technologies, kagaya na lamang ng mga computers or laptops na ibinigay mismo or inisyo ng gobyerno. So ito yung mga issue na we're hoping na makakuha ng sagot kay Ombudsman Boy Rimulya. Ngayon kasi magkakaroon siya ng talumpati in a short while and then magkakaroon tayo ng ambush interview sa kanya. So asahan natin kung ano pa yung magiging development ngayong araw. Alright, thank you for that. Mobile Journal Arles de los Santos, live from Baguio City.